Good afternoon. Magandang hapon sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Thank you for coming over this channel. Before anything else, I would like to request from you to like, share, and subscribe. Then, this afternoon, we will be talking about uh, maraming topics. Actually, we will be talking about regarding kay PRRD. Then, the rally that happened this afternoon dyan sa malapit sa People Power Monument. Actually, this is in White Plains Avenue, going to the temple of the Latter-day Saints. So, ito yung pag-usapan natin. Then, we will be talking about yung plan, big rally. This is a gigantic rally na gagawin ulit, the second rally na pinaplano ng Iglesia ni Cristo at various sekta ng religion na sasali dito sa planong rally by January 25 this month. So, yan ang pag-uusapan natin at pag-uusapan natin yung iba't ibang mga bagay regarding sa impeachment ni VP Sara. So, unang-una, we will touch the topic regarding the rally na nangyari ngayong hapon. Itong rally na to supposed to be multisectoral rally kasi ito yung pinag-iabang ni Trillanes, ni Franz Castro, marami daw dadalo sa rally na yan. At dahil nga daw yung survey with regards to the impeachment of VP Sara, na marami daw ang majority daw ng population ng Pilipinas ay in favor of impeaching VP Sara. So, yung mga grupo na yon that includes the group of Trillanes, ang mga loyalista, mga supporters ni PBBM, then ang left, then yung mga ina-expect nila na mga victims daw ng EJK ni President Duterte. So, yun ang expected nila na attendees. Ang naging resulta, it's a flop. Palpak po. Nandoon lang, sila rin, naka-red. Mga loyalista yan, ni PBBM. The same group na laging umatin sa mga rallies na yan. Meron lang mga additional na grupo, ang mga leftists. Kasi dati hindi naman sumasama ang mga leftists sa kanila. Ngayon sumama yung grupo ni Franz Castro, yung Kabataan, Party List, yung Gabriela nandoon. Then, gumawa sila ng maliit na stage just beside the People Power Monument. So doon sila nagtatalumpati. At napakaliit ng nila stage. So meaning talagang walang attendance. Maybe around 1,000 o 1,500 lang. Buti nga kung umabot pa ng ganyan. Ang estimate ng iba, it's around 500 to 600 people na lang. And they scattered that in the area para kung titingnan natin, parang marami sila. So, conclusion, ang mga declaration ninyo na marami kayo, na mga tao, ay sumama na sa inyo dahil nga gustong ma-impeach si VP Sara ay kabaliktaran sa katotohanan. Makikita natin through the manifestation doon sa mga umatin sa rally. Hindi kayo nakakuha ng convincing number of people to join the rally, which means kayo lang yan ng naniniwala sa intention ninyo na i-impeach si VP Sara. So, yung sinasabi niyong survey na pinagmalaki ni Laila de Lima ay hindi totoo. So, clear ho, klaro ho yan. Kaya, kung ano pang mga balak ninyo,
na rally, huwag na lang ninyo ituloy. Nagsasayang lang kayo ng oras ninyo, ng pera, ng pamasahin ninyo at pagkain. Kasi marami ring taga Payatas na inimbita nila dyan sa rally na yan. So makakita ka rin ng mga persons attending na naka-civilian lang. Kasi mostly nang umatin dyan, naka-uniform ng pula. So, yun ang nangyari. History ng ano nila, ng kaganapan kanina na palpak. Ang iba nagsasabi na nilangaw, nibangaw. Totoo naman lahat yun. Yung sinasabi nila, wala talagang atin dyan. Kasi nga, puro mga gawa-gawa yung mga accusations ninyo against BP Sara. So, susunod natin i-discuss itong regarding sa upcoming na second rally ng Iglesia ni Cristo, which is tentatively scheduled on the 25th of January. Ngayong buwan na to, 1 week after 8, kung 18 ngayon, siguro mga 7 days after. I don't know kung anong day rin yun, baka Saturday din. So, ito, lumabas ito, marami na rin ang nagbibigay ng information about this. But some have announced that this, but that not formally. So, tentative yung schedule, but it is confirmed na iglesia pa rin na mag-spearhead ng rally na to, but kasama yung ibang mga religious sect. Sigurado kasama dyan ang QGC, yung ibang mga sekta pa na nagkaroon ng disenchantment at nagkaroon ng mga reklamo laban sa gobernong ito, sa administrasyon na to. So, napakalaking rally ito. Siguro ang estimate nila around 2, 3 to 5 million ang aatin sa rally na yan. So, this is very alarming. So, yung sinasabi ni Enrile, GPE, with regards to detrimental president daw, hindi na detrimental president. This is a dangerous president for the government, which means na baka lang ha, in this moment na mangyari yan, this January 25, magkatotohanan na, maging totoo na yung magaganap na People Power Revolution 3. So, punong-puno na yung mga tao. Actually, they're waiting for the military to intervene. We don't know if this is the time na the military, not necessarily they will go to the streets, but just withdraw your support on your commander-in-chief, like what Angelo Reyes did during the time of the regime of Iraq Estrada. Kung yan ang gagawin nyo, things will happen very fast. Lalo na maraming kasama dyan sa rally na yan. It is expected na ganyan ang aabuti ng rally na yan. So, this is a very dangerous precedent na. Hindi na detrimental, hindi nakakasira, nakakatakot, nakakabahala na pangyayari na pilit ninyong iwasan. Pero hindi na nyo maiwasan yan. Kasi ang mga tao, sagad na. They're exhausted, pagod na mga tao sa pagkawalang bahala ninyo ng administrasyon na to. Puro paasa, puro pangako, pero wala namang sulit na ginawa para sa kabutihan ng mamamayan. So, plus itong ginawa rin ni former Senator Laila de Lima na minamaliit, belittled the Iglesia ni Cristo Peace Rally. Nawala daw yun kahit naabot pa daw yun ng 2 million. It is still the minority. Dahil nga, sabi niya, ang mga tao ay ayaw na kay BP Sara. Gusto na siya ma-impeach. Yung kay 61, ulit-ulit nila yung
Stratbiscom na commission uh, uh, survey na 61% daw ang gustong ma-impeach VP Sara, which is not true. It was an engineered and manufactured result ng survey, kaya umabot sa ganyang rate. So, ang iglesia medyo nasaktan doon sa sinabi. Bukod sa ayaw nilang tanggapin ang intention ng iglesia na magkaroon ng peace, katotohanan, ang kanilang intensyon na to extend peace sa lahat ng mga Pilipino. So, hindi yan pinaniwalaan. It was concluded by the left na talagang it is a political effort, a political move para kay VP Sara, to protect VP Sara against impeachment ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. So, yung mga ganyang bagay, nagbigay ng decision ng INC na you've been doing this to us, so tutuloy na namin tong rally na to. I don't know kung by that time hindi na peace ang hihingi nila, but the resignation ng ating present na Pangulo. So there's a possibility na mangyayari yan. So we don't know kung ano naman ang gagawin ng administration, because right now medyo sila, denial stage sila. Hindi deny nila na yung mga reklamo, they don't even mention that. Yung mainstream media, hindi nila binalangkas ang mga sinasabi ni Congressman Marcolita doon sa rally. Si Congressman Marcolita lang nagsasalita doon at sinabi niya yung mga hinaing ng mamayang Pilipino. So, shall we say, naging defensive lang, or shall we say, na ang iglesia gusto nilang protektahan ang kanilang mga membro. Kaya, they are saying na their only intention is to propagate peace. Kung whatever naman ang mga political reason na ginagawa nila, nasa kanila na yun. Kasi they're still Filipinos. At may karapatan sila na i-voice out kung anong mga sentiments nila. So, ganyan ang nangyari. Ngayon, minamaliit nga, ganyan. Even other, lalo na yung left, talagang minamaliit ang Iglesia ni Cristo. Na hindi daw yan alarming. Even mga ibang congressman, even si Martin Romualdez is saying, it doesn't matter kung anong gagawin nila, but we will continue with our hearings. Kaya nga ang Quadcom balita, next week magsisimula na naman ang hearing nila. So the same pa rin, they're targeting President Duterte. Kasi kanina lang nagsalita ito si Jacob na they have found out daw na si Duterte ay pinamunuan ng isang drug syndicate, criminal syndicate. Ganyan siya ka-bold magsalita. Bakit hindi niya sinabi niya noon nung nagpunta si PRD dyan sa hearing ng Quadcom? But ngayon lang. So they have another plan, which is patuloy pa rin ang pagsisira kay President Duterte and VP Sara. This is to hide the questions, mga insufficiency ng paghawak nila sa budget. Ibig sabihin, yung pinasa nilang budget ayaw mapag-usapan sa mga tao dahil patuloy silang nasisira kung pag-usapan yan, kaya tatabunan nila ng ibang insidente. Ito na yung pagpatuloy ng hearing ng Quadcom. So, there's a big possibility siguro na ipapatawag na naman yung mga tao, mga witnesses nila na ang sabi pa ni Congressman Marcolita, puro naman ang tinawag nyo yung mga against sa kay PRD, yung mga tinutugis niya during his time. Bakit hindi nyo pa ipapatawag yung mga secretaries,
mga tauhan ni PRD na humawak sa ano na yan, sa uh, operation na yan, with regards to the anti-drug operation of the government. Bakit hindi nyo itawag ang Solicitor General? Kasi siyang nakaalam dyan sa mga ganyang bagay. Bakit ang tinatawag niyo mga criminals na pinapakulong ni President Duterte at ang iba dyan convicted? Napatunayan na sila ay involved sa droga at yun ang pinipresentan yung mga witnesses. At hanggang ngayon, hindi ka nagsasampa ng kaso. Meron namang balita na lahat na nag-decide ang Supreme Court na lahat na kaso, yung mga kasong sinampa ng iba't ibang mga sektor, usually yung left, ay napawalang sala si President Duterte. So paano na ngayon yun? So anong bigat ng hearing ninyo dyan sa Quadcom kung mismong Supreme Court nag-desisyon na walang kasalanan si President Duterte? As President, you are bound to implement your programs like the maintenance of peace and order in your country. So, yun ang ginawa niya. Kita naman natin ang resulta. Kaso nga lang itong nasa Kongreso ngayon, they were tasked. Talagang binigyan sila ng trabaho ni Tambi na yun ang gagawin nyo para matakpa natin yung mga tunay na nangyayari, mga kabalastugan na ginagawa nila sa gobyerno. So, plain and simple. So, mga moves nila, madaling basahin. So, meron nga silang merong pare na nagsasalita din. Ito isa sa mga kinagagalit ng Iglesia ni Cristo. Dahil parang minamak niya ang Iglesia ni Cristo. Meron pang sinabi yun na marami kaming Katoliko at kukunti lang kayo ng Iglesia. So there's a chance daw na maraming atin ng rally. Tara, sigurado ka ba na lahat ng Katoliko sasama sa inyo? Ako ay devout Catholic ako. Pero hindi ako sang-ayon sa galawan ng mga pare. Yung ibang pare meron mga matitinong pare. Tsaka yung ibang obispo. Itong pare na to na na-assign or ang ang parish niya ay diyan sa Payatas. Payatas, hindi naman natin it's a blighted area. Ibig sabihin, maraming squatter diyan. So, most likely, yung mga ibang NPA na mga nagtatago sa area na yan. So, itong pare na to, for sure, kung hindi siya member ng NPA, he is a sympathizer of the NPA. Kaya ganyan siya magsalita. Ito yung Catholic left. Kasi kami, Catholic right kami. Rightist kami na Catholic. Ganyan ang pagkakaiba. Gusto niya ipamukha sa ibang reliyon na talaga ang pinaka ideal na reliyon ay Catholic. Hindi totoo yun. Lahat ng reliyon ay tama kung sumusunod sa teaching ni Jesus Christ. Nakakahiya naman yung sinabi mo na parang ikaw lang ang may karapatan na magiging kasunod ni Panginoong Jesucristo. Mali yan. Sinabi pa niya, mga bata namin dito sa school namin, they were taught daw tama ang pagtuturo sa kanila. Hindi daw sila nangungurakot dahil nga mahigpit daw yung honesty, integrity sa bata, pagiging diligent, pagiging responsable. Nakakahiya ka. Hindi mo ba alam na karamihan ng mga congressman dyan na involved sa corruption dyan sa Kongreso ay mga Katoliko? Yan ang question ko noon sa mga vlogs ko. Ano bang ginagawa? Ano bang teaching ginagawa ng mga exclusive schools ng Catholic? Di ba? Ito hindi sa dahil mga anak ko galing sa exclusive school lahat. At sa bagay, okay naman ang upbringing nila. Pero meron ding iba na lalo na yung mga magulang na sa politika, makikita natin talagang arrogance, ang yabang ng mga anak na yan. Kasi yun na nakikita nila sa magulang nila at they are Catholics.
kasabay pa namin yan, nagsisimba yung mga yan. Oh, tapos pag-iiyabang mo na Katoliko, ganyan ka ka ideal na Christian, nakakahiya ka. Kaya hindi rin ako maniwala itong pare na to ay matino sa ang pag-iisip. Kasi halatang leftist siya eh. Ito yung nag-file ng third impeachment case kay BP Sara. Sinabi pa niya, 7 daw sila. 7 kami dyan, pero ako lang ang pumunta doon sa... Ibig sabihin, hindi fully convinced yung mga kasama mong pare. Nakakahiya talaga. Ako nahihiya ako sa mga sinasabi niya. Kasi ako, kahit sa anong klaseng sikta dyan, pinapasok ko, inaalam ko, saka hindi ako nagko-comment. Kung ano mang ayaw ko sa teaching nila, sila sa kanila yun eh. Ba't turuan mo sila? Ang importante, naniwala sila sa Panginoon. Bakit ba ang Catholic faith sa ganyang katagal? Ang daming comment na laban dyan sa Catholic faith. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga Protestant churches dahil sa teaching na hindi naman perfect. So, bigyan natin sila ng karapatan as a religious freedom. Bigyan silang karapatan. Huwag mong i-criticize, huwag mong i-mock. Ayan ang pangit eh. Kala mo kung tama ka sa mga sinasabi mo. So, nakaka-heart yun kung marinig yan ng, I suppose, narinig yan ng mga member ng Iglesia ni Cristo. Dito naman sa Pilipinas, always ganyan ang mga yan between mga sikta ng reliyon. Pero ako, hindi ako pumapasok sa mga ganyang argumento. Sapat na sa akin na ikaw ay believer ka ni Christ. So, ano mang ginagawa mo, ano mang practices mo, sa'yo na yun. That's your freedom, that's your choice. So, itong pare na to, sinabi pa niya na, yung nga, nainis ka kung sinabi niya na, yung mga bata daw niya, talagang mga honest, mga nasa school. I don't know kung saan siya nagtuturo na school. Probably it's a Catholic school. Honest daw. Napaka-corny niyan. Ulitin ko, ang daming mga nasa, hindi lang ito ang mga elected officials. Ang dami dyan sa gobyerno. Diyan, mga ano pa yung iba, mga official pa ng isang agency. Puro corrupt yan. O, lalo na sa BIR, mga offices ng BIR, makakita ka ng napakalaking santo dyan. Doon sa side ng table ng pero grabe humingi ng lagay. Hindi mo lang alam. Kami, nagbabayad kami ng, ang dami naming, hindi ko lang sabihin, transaction with the BIR. Ang dami dyan, may mga images pa ni Jesus, nakakahiya sa table niya. Tapos, kung humingi ng lagay, grabe, yun ang sinabi mong religiosity ninyo. Ano lang yan, pangtakip lang yan. At sa takot na lang nila na sa sobrang corruption ang ginawa nila, pagbigyan pa sila ng Panginoon ng chance, mapatawad. Kaya, hindi rin sila umalis kay Jesus. Sa akin naman, tama na yan. Pero, may boundaries yan eh. Sa ginawa mong kasalanan, sisingilin sa iyo yan. Sa katapusan, sisingilin sa iyo yan na mga ginagawa ka. At huwag mong sabihin na yung mga kasalanan ginagawa mo, completely, napapatawad ni Jesus. Merong mga reprimands yan. Merong mga kapalit yan na mga shall we say, hindi lang pagpaparusa sa iyo. Ganyan yun. So, ang mga ganyang statement, nakaka-demeaning yan eh. Nakakaano sa choice mo, being a religious individual. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ngayon, sinasabi pa niya na in-urge niya mga bishop na to sign the impeachment case. To sign daw. O, siguro, urge. Meron sila ginawang petition. Ganyan, parang may gagawa. Tapos, yung petition na yan, papirmahan daw niya ng mga obispo ng Catholic Church. I don't know kung sino mga obispo yan. Kung nakikita mo, ginamit niya yung Catholic faith para sa political ambition niya. Tapos sinabi pa niya
na sinusunod lang daw nila yung sinabi ni Cardinal Sen during the It's a People War, na yung government daw gusto niya na yayakapin yung mga teaching ni Jesus. Ang theory na yan, wala na yan eh. That's a liberation theology na naganap sa South America, na yung mga pare nag-take up arms against the government. Hindi yan pwede dito sa atin. Bukod sa we have a separation of the state, the government, with the religious sect. Ang religion at saka ang state ay may separation. Kung anong ginagawa ng mga religious groups, hindi yan pwedeng pakialaman ng Estado. Nakalagay yan sa ating Constitution, and it's a solemn right ng mga tao na magpumili ng kanyang reliyon. Kaya huwag mong sabihin na yayakapin, na i-implement mo yung gusto mong mangyari. Kasi doon sa Nicaragua, sample, yung liberation theology, maraming pictures doon sa mga walls. Si Jesus Christ, ang nandyan sa picture, nakahawak ng AK-47. Diba? During that time, yung panahon ng contrast nila ni Oliver North, na pinatalsik nila yung government. Si Oliver North nag-finance, nagbigay ng armas doon sa mga kontra against the government. Ganon yun nangyari doon. Diba, nakita mo yung mga images doon sa walls nila, mga graffiti nila. Jesus Christ holding an AK-47. Hindi yan mangyari. Kasi si Jesus is for peace. Kaya nga yun ang ginawa ng tinusunod ng Iglesia ni Cristo. Na walang ibang intensyon kung hindi ang kapayapaan. Na gusto naman yung labagin. Because you're in the left field. Sa kaliwa kayo. Gusto nyo ng kaguluhan. Kaya itong impeachment kay BP Sara, isa lang intensyon na magkagulo lang ang Pilipinas. Wala silang pakialam kung anong aftermath, anong mangyayari diyan sa mga kaguluhan na ginawa nila. Kasi yun ang gusto nilang mangyari, na ma-divide yung mga tao para ma-propagate yung gusto nila mangyari sa gobyerno. At sila ang gustong humawak ng gobyerno natin. Yun ang nila, ultimate na intention. So, itong pare na to, marami siyang sinasabi na nainis ako, hindi ko na pinakinggan yung iba. So, pero kanina, doon sa rally, yung mga nagsasalita doon, talagang inamin nila na meron silang kahirapan para masampa yung ma-endorse yung impeachment case ni BP Sara dahil na sa statement ni PBBM. Kahit na nung nakarang araw o kahapon, medyo sinang-ayunan ni PBBM ang statement ni Henry Lee ni GPA with regards to detrimental president. Kung titingnan mo, talagang nauurid na sila. Nababahala na yung Malacanang sa mangyayari kung ipatuloy nila yung impeachment na yan. Kaya hindi talaga nila tinutuloy yan. Isa pa, kung itutuloy nila yan, talagang yan ang mitsa sa pagkatalo nila dyan sa upcoming election. Ngayong Mayo, dyan sila matatalo. Kasi yun ang rallying point ng mga supporters ni BP Sara, at siguradong maraming kakampi kay BP Sara kung ituloy nila yan. Kaya nag-iisip sila. Ito naman si Tambaluslos, wala siyang pakialam kung gusto niyang ituloy yung gusto niyang balakin na talagang ituloy yung pagpabagsak kay BP Sara. Wala siyang pakialam dyan. Pero siyempre ang the final decision, kahit na siya malakas man, meron siya mga congressman na sinasandalan, the final decision will be si PBBM pa rin. Kaya iba ang ginagawa niya, ibang mga sistema na paninira ang ginagawa niya through the congressman by conducting hearing. Pero iilan na lang ang session
days natin. Mr. Romualdez, ilan na lang matatapos na rin ang 19th Congress. Next week, kung 18 ngayon, next week 5 days yun, session days kung we start on Monday. So 5, not unless kung mag-i-extend sila. Then another 5 days plus another 5 days. So I think hindi aabot ng 12 to 13, 14 days. Wala nang 2 linggo ng session days nila. So wala silang magagawa sa Lunes starting Monday up to the end of January. Malabo na nila maisampa yung kaso na yan, yung impeachment. Wala mag-i-endorse niyan. Kung meron man mag-i-endorse niyan, delikado sila. Pero the numbers, yung number, maraming balita na 1/3 na raw ang almost 30,000, 30 congressman na raw nakapirma. But makikita mo naman sa salita ng mga LIF na wala pang nag-endorse, wala pang pumirma. So sila pa lang. So makikita natin na talagang nababahala yung mga congressman sa kanilang status, lalo na yung mga re-electionist. Ngayon, kung next week matutuloy itong kasi lumabas na, bihira naman magsasalita ang iglesia na hindi natutupad. Kasi nung rally nung 13, maraming haka-haka, wala yun, parang laylo ang iglesia, parang hindi mangyari. But ano nangyari? Natuloy. Silently they are working on something, ang iglesia ni Cristo, sekta. So ito, itong January 25 na rally, kung ganyang karami ang sasama, nakakatakot yan para kay BBM. It's nearing the February People Power. Baka January 25 mangyari, advance ng 1 month. Dati kasi February 25 nangyari ang People Power 1. Ngayon baka advance ng 1 month na naman, or it will start on that date up to, pero hindi ako maniwala na ulitin pa yung number na yan, yung date na yan. It will happen. If it will happen, it will happen. Mangyayari yan. At the way things are going, the way things are shaping up, parang ganyan ang mangyayari. Ultimately, ang ating mga military ay magigising na sila sa pagkahimbing nila at sa sobrang impluensya ng administration sa kanila, ay mabaliwala na nila at malpasan nila yung pag-aalala nila sa kanilang mga career in lieu of their career is their love of country and pagsunod nila sa mandato nila to protect the Constitution at protektahan ang mga tao. Ngayon, isa nga sa mga ginawa ng nila Tambaluslos ay ang patuloy na paninira kay PRRD. Ngayon, kanina nabalita nga kay Vic Rodriguez na may hawak na dokumento si PRRD with regards to the issue of corruption. We don't know kung anong specific, but it is a document that manifests, that shows the shameless corruption ng ating administration. These are signed documents daw, and this can prove to the people na talagang they're indulging in massive corruption. At itong dokumento raw ito ay magpatunay at maraming mga signatures na nandyan. So siguro hindi lang signatures, there might be somebody who will manifest na totoo itong lahat na nakalagay dyan sa dokumento na yan. At remember, PRD is a former president. Alam niya yung mga kilos dyan, mga pundo, kung paano gamitin, alam niya lahat yan. Kaya kung galing sa kanya yung statement na yan,
sinabi ni Vic Rodriguez, malamang malaki ang pag-asa na these are true. Totoo itong mga allegations na to. At we don't know kung sa 25 during the rally baka lalabas si PRD at ipakita itong mga dokumento na to. Di natin alam kung how things are going to shape up. So napaka critical at shall we say napaka thrilling itong darating na mga araw dahil nga sa maraming mga bagay na nakatago na nabuyang-yang na tulad nitong mga dokumento na to. I don't know kung part ito sa plano or talagang meron lang nagbigay ng mga dokumento na to para isa publiko kung yan ang desisyon ni PRD. So kaya sila ngayon gusto nila ipadisbar si President Duterte. Anong pakialam ni President Duterte sa posisyon niya? Hindi na siya nag-practice ng law. Matagal na. So walang pakialam kung mawalan siya ng lisensya o hindi. No. Bakit hindi nyo sasampahan siya ng kaso with regards doon sa mga demanda nyo na siya ay ang author ng AGK. Siya ang dahilan na yung mga mahal nyo sa buhay na mga addict din, mga pusher din, mga sabi ninyo mga inosente. Inosente, siyempre, kamag-anak nyo. Pero, deep in your heart, alam nyo na nagtulak ng droga yung mga yan. Kaya, nawala sila. No, dahil sa involvement nila sa drugs. Ngayon, ginagamit lang kayo ng mga leftist against sa government, against kay PRD. Kaya, lumabas kayo ng ganyan. Kita mo yung nila, demanda, ano daw, i-disbar si President Duterte. Duterte will never care kung yun ang gagawin niyo. Tatawanan lang kayo niyan. Bakit ba? Natakot ba kayo kung na sa impeachment haharap si President Duterte? Pero hindi na yan mangyari. Walang impeachment na mangyari. Ako dyan, napakalaking porsyento na mangyari yan. Hindi magkaroon ng impeachment. The way things are going, malabo yan. Kasi kung ginawa pa nila yan 13 pa ng January ginawa na. Sinampa na yan kung gusto pa talaga nila na isampa yan. Out of their fear na ng backlash ng mga tao, ang pagkagalit ng mga tao, sila ay natatakot. Lalo na ngayon na election is coming. Kaya takot na takot yung administration. Nagagawin yan at madamay yung mga kandidato nila. So ganyan ang mangyari. Ngayon, itong upcoming rally, I'm sure we don't know kung anong, alam naman natin na kung mangyari ito ulit, merong gagawin ng government, merong gagawin ng administration. So we don't know kung anong gagawin niya. So we have a couple of days para mangyari yan. So we don't know kung ano na naman ang plano nila. So this time, dahil nakakalusot nga ng January 13 yung rally, nagiging isa sa mga biggest rally na hindi lang dito sa Pilipinas but in the whole world, and it was known throughout the world kung anong purpose ng rally na yun. So it became an international issue at isa sa mga nagko-comment dyan ay nakikita nila kung ang corruption ng present administration ni BBM. So we don't know kung anong gagawin na BBM. No, siguro bukas o the next day meron na naman silang gagawin para pipigilan na siguro itong mga rallies na to. But with the size of that rally, hindi ko malaman kung anong reaction nila na gagawin. At we don't know kung yung frustration ng iba na hindi nung January 13
rally na sabi ng iba, dapat kung ganyan karami, dapat sumugod na yun sa Mindula at sa Malacanang para matapos na lahat. We don't know this time kung mangyayari yan. Kaya, kung mangyayari yan, yan na, people power train na yan. I don't know anong gawin ng mga Marcoses, kung saan sila pupunta. Baka naman mauulit yung People Power 1 na District Refuge sa Hawaii. Baka ngayon doon din ang punta nila kung mangyayari yan, dahil up to now protected sila ng mga Americans, lalo na may EDCA sites na dito. I don't know with the Trump administration kung i-withdraw ba nila yung EDCA sites na yan. Right now I'm waiting for that news kung anong comment ni President Trump with regards to the EDCA sites na yan, which is confirmed galing sa White House na 9 ang EDCA sites ng Pilipinas. At confirm yan na meron mga Afghanistan, na itong mga Afghanistani na to ay train sa pag-manage ng mga sites na yan, mga kampo na yan, because they have their experiencers, they're very experienced doon sa Afghanistan, sa Kabul, na operation ng mga American military doon. So sila ang magmaman yan sa mga EDCA sites na yan. So hindi totoo na ito parang pinaprocess lang yung mga documents nila for the US. They are already employees ng US government. So hindi na kailangan i-process. Gusto pa nila doon pa sa parang galing sila sa Germany. So doon pa diretso na sila ng US. But it's not things happen that way. Hindi nangyari yung mga bagay na yan sa iniisip natin. So the coming next 2 days, President Trump will be inaugurated as president. So kaso si Rubio yata ang naging defense secretary. So alam naman natin ang posisyon ni Rubio. So ang dislike niya sa China. So di natin alam kung anong mga decisions na madadala sa bagong Secretary ng Defense ng US, Secretary of State yata. So ito we're going to wait up to next week and the coming days, Monday up to the rally, kung ano ang mga counter measures na gagawin ni BBM para sa mga rallies na to. So ito lang siguro ang pag-usapan natin sa hapon na ito, kasi ang mga balita medyo became intricate. Today is not a working day, today is Saturday, so ganyan talaga. And we don't know kung mayroong mga balita bukas, kasi si PBBM nasa Tacloban, namimigay doon ng bahay. And tinignan ko yung mga bahay na ginawa. I think they are, yung mga project na yan galing pa yan kay President Duterte. Yung mga project ngayon lang na-accomplish. Kasi yung titingnan mo, yung mga villages parang a mix of private and government. I don't know kung hindi ko pa na-research ng tama. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo sa broadcast na to. Thank you doon sa mga subscribers, at yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share this video, and I hope to see you in my next vlog. Thank you at good evening sa inyong lahat.